Kaya pa ba? Kaya pa! Walang tulugan. Yes! Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan po natin na nagsakripisyo. Alam natin na halos lahat po sa atin dito may mga pamilya, no, may mga anak po tayo, pero nagsakripisyo po tayo, nandito po tayo. Tiniis po natin na hindi po umuwi sa ating pamilya. Siguro sabi nga ng ating host po dito na sinasabi niya na nagpaalam po siya, pero ang sabi sa kanya, huwag ka na umuwi. So pareho tayo, sir. Pareho tayo, sabi ng asawa ko, huwag ka na umuwi. Hanggat hindi umuwi yung kasamahan mo dyan, huwag ka na rin umuwi para sa bayan. So maraming salamat po. Nandito po tayo mga kababayan po natin. Ang sabi ng iba, bayaran po tayo. Nandito po tayo para lang daw po mag-ingay. Hindi po ganun yung ating purpose. Alam naman po natin lahat na nandito po tayo dahil sa ating pinaglalaban. Kasi kung nandito ka, tapos wala ka namang pinaglalaban, sinasayang mo lang yung oras mo at pagkakataon na nandito ka. Kaya hanggat nandito po tayo, no, ituloy-tuloy na natin ito. Hindi po tayo dapat tumigil kung ano po yung ating pinaglalaban. Kasi ito lang po yung mayroon tayo. Hindi naman tayo mayayaman. Kasi kung mga mayayaman tayo siguro, hindi naman tayo pupunta rito. Kasi normally yung mga mayayaman, wala na po silang pakialam. Yung mga pagtaas ng pangunahing presyo ng mga bilihin sa ating bansa, hindi po kasi iniinda po yan ng mga mayayaman. Tayo po mga ordinaryong Pilipino, yung tinatawag na mga maralita, tayo po yung masyadong apektado po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi kung titingnan po natin, ang lagi nila sinasabi sa mainstream media, nakaraang buwan lang sinasabi nila na from 4.3 something na inflation, bumaba daw sa 1.9. Pero hindi po yan naramdaman natin, hindi po naramdaman natin lahat dahil ang presyo ng pangunahing bilihin, imbis na bumababa, dahil bumababa po yung inflation, lalong tumataas. Kumbaga, mina-mind conditioning lang po tayo. At ang sinasabi po actually nila, na marami daw po yung mga investors na pumapasok sa ating bansa. Pero bakit patuloy na tumataas ang numbers ng mga nawawalan ng trabaho? So yan po ay patunay, no, na hindi po tayo umaangat. Patuloy lang po tayo na bumabagsak sa pamumuno po ni Marcos Jr. Bangag. Bangag na bangag. No? Kasi kung talagang bumababa po yung mga pilihin, dapat maramdaman po natin. Kung bumababa po yung inflation, dapat makikita po natin yan. Pero ang isang presidente po natin, no, na alam mo lalo tayong manghihina kapag makikita natin siya. Kasi sa gitna rin po ng kalamidad, nagkaroon po tayo ng isang presidente na bangag na hindi niya po kayang manindigan. Imagine mo, no, nasa gitna ng isang briefing, hingi po siya ng opinion sa kanyang mga cabinet secretaries. Tapos ang kanyang cabinet secretaries, hindi din alam yung gawin. Siya na lang ay kakamot na lang ng ulo, tapos hindi niya alam kung paano didesisyonan. Alam mo yung napaka-importanting desisyon na kailangan mong gawin dahil nasa gitna po tayo ng kalamidad. So, ito nga sinasabi natin na wala po tayong, mayroon po tayong presidente na wala sa katinuan dahil hindi niya po kayang desisyonan ang mga napaka-importanting bagay. Tapos may mga briefing, no, sa kalagitnaan po ng mga bagyo at baha, wala po yung presidente natin. Tapos makikita po natin one time, no, sa kalagitnaan ng baha, nandun po siya pumunta po sa isang kasalan, sa isang kongresista. So mas pinili niya pa po na pumunta sa isang ganap, no, na wala naman actually connection po doon sa para ikaganda ng ating bansa. So mas pinili niya pa actually na magparte-parte. So mayroon nga po tayong presidente ngayon na wala pong ibang inaatupag kundi magpakasaya, magpa-party-party na lang po. Mahaba ito, marami tayong sabihin na. So, abaan ba? May next ba? So actually, isa pa po yung nakikita natin na talagang mas gusto nila ngayon na magpa-party-party lang. I don't know kung napag-usapan po ito sa ibang vlogger na yung Golden Verge dyan sa Malacanang, no? Nung mga nakaraang presidente, particular din po si Tatay Digong, hindi po nila yung pinagawa. Dahil napakalaki po yung gastusin dyan. Pinagawa po nitong kanyang asawa, yung babaeng palaka, no, na ginasusan po nila ng 1 bilyon. Ang sabi daw po, para makapag-generate ng additional income para sa ating bansa. Pero makikita natin ngayon, every Saturday, baka ngayon, habang tayo po dito ay nagkakaroon ng peaceful rally, mayroon po tayong palitan ng kuro-kuro. Baka sila ngayon ay nagpaparte. Kasi every Saturday, ginagamit po nila yan ng Golden Verge
para sa kanilang event ng kanilang pamilya. So madalas makikita natin yan sa Facebook po nitong si Lisa Marcos. So actually mga kababayan po natin, ang sinasabi pa ni Marcos Jr., isa pa yan ang hindi natin makakalimutan, no, na ang isang presidente po natin na nagbenta po ng ginto. Ang una nating nalalaman na 25 tons lang ng ginto ang ibinenta. Pero nung nagkaroon ng budget plenary sa Senado, sinabi po ni Senator Coco Pimentel na umabot na pala ng 40 tons na po ng ginto ang naibenta. Pero bakit ang presidente po natin, no, sasabihin niya po na wala na po tayong pondo para sa Quick Response Fund. Ito po yung fund na ginagamit, no, sa gitna po ng kalamidad. So ibig sabihin saan pala napunta yung mga pinagbibintahan po ng mga nakareserba po nating ginto. So ibig sabihin na wala na yon. How about yung pagbibinta ng mga shares and assets po natin? Yung pagpaprivatize ng mga airport po natin, na yan po yung isa sa sinasaway po natin sa administrasyong ito. Na kung si PRRD, ang gusto niya nga po, yung halos lahat ng mga utilities po sa ating bansa, ay gusto niya magiging government-owned, no? Para yung Pilipino ay hindi gaano mahihirapan, lalo na sa patuloy na pagtaas ng kuryente at tubig. Pero si Marcos Jr., particularly po yung airport natin, yung mga shares and assets, binibenta niya. So, ibig sabihin, kung magpapatuloy pa itong 3 taon na pagpupo po ni Marcos Jr., ay ano na yung mangyayari sa ating bansa? Ibig sabihin, lahat pala, no, na pagmamayari ng gobyerno, o baka tayong mga Pilipino, ibibenta rin ni Marcos Jr. para lang sa kanilang sariling interes. No, kaya ito po yung dahilan kung bakit po tayo naninindigan. Dahil gaya nga ng sabi ng ilang nauna na pong nagsalita dito, may anak po tayo, magkakaapo po tayo balang araw, no? Ito na lang po yung ipapamana po natin. Kasi kung hindi tayo makikipaglaban ngayon, hindi po tayo manindigan, kung patuloy na lang po tayong mananahimik, hindi po tayo magkaroon ng tapang para magsalita at manindigan. Pero dito sa gitna, mga kababayan po natin, walang mangyaring pagbabago sa ating bansa. Kaya inikayat ko po lahat, lalong-lalo na po yung nanonood sa social media ngayon, lahat po kayo dyan, in-encourage ko na kayo, lalo na po kung kayo po ay may kakayanan na pumunta po dito. Samahan nyo na po kami, sabay-sabay na po tayo. At kung ito po ay pagpalarin po tayo, ito ay isang sigurong parte po tayo ng history na ipagmamalaki po natin sa ating mga anak, mga kapwa-puhan, no, pagdating ng panahon. So yan lang po siguro mga kababayan po natin para mabigyan natin ng pagkakataon yung iba na makapagsalita. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sino kasunod? Barak TV! Barak TV. Ayan hindi na kinakatawagin pa. Go! Hello. Go Barak! Idol! Magandang umaga po sa inyong lahat. Gising pa ba kayo? Mama Chip, magalami. Ito po ang kauna-unahan kong magsalita dito sa stage. Mami Chip, maraming. Kasi sanay po ako sa loob po, sa StreamYard, ganun. Thank you. Pero dito mga kababayan, papaabutin pa ba natin? Papatapusin pa ba natin ang susunod na 3 taon ni Marcos Jr.? Mga kababayan, nakikita nyo naman kung ano ang problema ng bansa natin. Corruption, ha? At ang sagot po nila dyan, ipatawag ang mga Duterte. Ipatawag si Pangulong Duterte, ipatawag ang ating Maminday Sara Duterte. Nakita nyo po ang ginawa ng ating mahal na Pangulong Duterte. Dati po ako bilang isang magulang, yung mga anak ko po pag uwi po ng bahay, sa panahon po ni Pangulong Duterte, alam ko safe na safe po sila. Pero ngayon po alas 8 ng gabi, mga kababayan, kailangan ko lang i-text o tawagan itong mga anak ko. Alam niyo po kung bakit? Nagbalikan na naman po ang pulburon. Yan din po ang isa sa dahilan kung bakit lumipat din po ako ng tirahan. Dahil mismo doon sa street namin, doon na naman sila nag-aabutan. Ito ba ang kinabukasan na nararapat para sa mga ating anak? Siyempre, hindi. Anong sagot nila dito? Ipatawag si Duterte, yung confidential fund ng ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. At katulad nyo po, nandito rin ako mula kaninang tanghali doon sa St. Luke's, pabalik po dito.
patuloy po ang pagsuporta sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Nananawagan din po ako sa inyong mga kababayan, lalong-lalo na po sa social media. Alam po ang hinaing nyo, katulad ng hinaing namin, na mga nandirito, kaming mga vloggers at yung mga supporters na nandito. Alam nyo, sawang-sawa na kayo. Sumisigaw din kayo ng tama na, wakasan na, palitan na. Halina po kayo, samahan nyo po kami. Nandito na po kami, kayo na lang po ang hinihintay. Salamat. Ilang biyernes pa ba ang uubusin namin sa EDSA Shrine bago kayo magdatingan? Nandun po kami tuwing biyernes, kayo po yung hinihintay. Pero kulang po. Minsan po talagang pinipilit po namin kayong unawain, mga kababayan, na may mga importante po kayong gawain, wala po kayong pamasahe, kailangan nyo pang magluto, pero humihingi po kami ng panahon sa inyo na kailangan nyong tumayo, tumindig para po sa ating bayan, para sa kinabukasan ng ating mga senior citizen, ng ating mga kabataan, para po sa ating pamilya. Huwag din po natin kakalimutan, mga kababayan, kung anong klaseng presidente itong si Bongbong Marcos. Ilang bagyo ang dumating sa atin, hindi niya po alam ang gagawin. Tapos yung West Philippine Sea, ang tapang-tapang, bagyo hindi alam ang gagawin. Kung paano dyan sa West Philippine Sea na, di mauubos na tayong lahat. Ito ba ang mukha ng presidente? Ganito pa magdesisyon? O talagang hindi marunong magpresidente itong si Bongbong Marcos? Napakasimple lamang po ng aking panawagan kasi malapit na naman po ang midterm election. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit puro pamumulitika ang ginagawa po dyan sa Congress. Gusto po nilang wakasan, gusto nilang magtagal dyan yung mga magaganda, yung magagaling na mga politiko na dapat sana ay karapat-dapat na mamuno sa mga Pilipino. Sinisiraan po nila. Meron dyan mga tumatakbo ngayong congressman na alam na po nila na sa lugar nila hindi na po sila mananalo. Pero mga kababayan, nag-iipon sila para igasta, gastusin ngayong halalan na ito kasi gusto nilang makabalik at mangulimbat na naman. Huwag nyo rin pong kakalimutan yung issue ng ating blood control. 1.44 billion po yan araw-araw. Nasaan po yan? Nasaan ang budget? Nasaan ang mga proyektong pinagagawa? Yan po dapat ang inuuna nilang imbestigahan, mga kababayan. Hindi yung confidential fund. Hindi lang naman ang ating Vice President Inday Sara may confidential fund. Di ba? Yung blood control, unahin nyo yan. Yung mga kalsada na bumigay, walang mga bakal. Hanggang kailan tayo magtitiis? Papatapusin pa ba natin ang 6 na taon? Kayo, di ba? Karamihan sa mga Pilipino nagsasabi na budol. Ang sagot ko naman sa inyo, lumabas kayo. Kasi yung mga kababayan nating mga OFW, grabe ang suporta sa atin. Lagi po updated yan, matutulog na lang yan, nakatutok pa po sa social media. Pero tayo po na nandito sa bansa natin, sa bayan natin, isang pamasahe 13 pesos lang papunta rito, hindi po kayo makapunta. Kailangan po namin kayo. At syempre, gusto ko ring pasalamatan ang inyong patuloy na pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Duterte, sa ating Ma'am Inday Sara, sa lahat ng mga politiko na gumagawa ng tama at naaayon sa batas. Tuligsain natin ang mga politikong ginagamit ang kanilang kapangyarihan para ipahiya ang isang abogada, ang isang police officer. Hindi sila karapat-dapat. Ang nakikita ko ngayon, itong mga mambabatas natin na sana ay gumagawa ng batas pero sila po ang nagbabiolate nito. Wala po silang karapatan na ilipat sa Women's Correctional itong si Atty. Lopez. Yung po nakikita ko. Dahil hindi po siya kriminal. Wala pong kaso, mga kababayan. Nandun po sa Congress as a resource person. Ngayon, nang hindi magustuhan
Dahil ang isang abogado, mga kababayan, hindi po yan magsisinungaling doon. Dahil alam niya po yan. Ang nakakapagtaka lang, di ba? Pagka-content, diretso ka agad dito. Pero ang kagandahan naman, hindi po iniwan ng ating Vice President Inday Sara Duterte si Atty. Lopez. Sana ganito ang magiging klase ng presidente natin, na hindi iiwanan ang kanyang tauhan, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kababayan sa mga ganitong sitwasyon. Dapat po, mga kababayan, si Ma'am Inday ang presidente natin. Matapos nilang budulin at ligawan, si Marcos ang lumabas. Sana bago ako magtapos ngayong gabi, matuto tayo sa kasaysayan at mauulit ito. Huwag na tayong bumoto ng mga politiko na nakilala dahil sa gawa ng ama, na nakilala dahil artista, na nakilala dahil babaero, mga ganon, di ba? Nang nakilala dahil negosyante. Huwag pong ganon, mga kababayan. Pumili po tayo. Marami pong lineup. Marami pong mga lineup na puro abogado. Katulad po ng lineup ng ating PDP laban. Di ba? Karamihan po dyan abogado. Yun po sana ang kailangan natin ngayong midterm election. Nakikiusap po ako sa inyo, mga kababayan. Pumili po tayo ng may alam sa batas. Para lang sa ganon, hindi po nababiolate ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Mayamang aman, mahirap aman, pantay-pantay po tayo. Muli, magandang gabi. Ako po si Parak TV, Marlon Nahito. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat, Parak TV. Ang sunod, sir? Labahan mo yan. Sino? Tama na, wag mo na masyado. Ano to? El Bigotelio. Bigotilyo? El Bigotelio. Saan siya? Ayan May bigote ba talaga yan? Meron. Patingin. Masakit ang patingin. Asan na yun? Aguilar TV. Nasaan na? Mayain si Aguilar. Aguilar TV, nasaan ka? Aguilar TV, halika dito. El Bigotelio. Kung galing sa Maynila to kasi maputi eh. Mestizo. Pilipino ka ba? May laing konting Kastila lang. Yun! Ako, foreigner din ako eh. Isa akong Italiano. Nanay ko Ita, tatay ko Ilocano, pinagsama Italiano. Kastila ka, tirahin mo niya. Ayun po, sino po ba dito yung mga nabudol din? Mukhang marami po tayo So, naalala niyo po ba yung sombrero na to? Sa Quirino Grandstand po, bago po natapos yung termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nandun po ako noon, nung time na yon. At talagang first time ko rin po nakita si dating Pangulong Duterte po nung time na yon. Ako po ay isang biktima po ng pambubudol ni Marcos Jr., lalo na ng mga Talyanista. Ako po ay naniwala sa mga kwentong kotsero ng mga Talyanista na kesyo pag nakabalik daw ang mga Marcos sa panunungkulan ay magmumura daw ang kuryente, tubig. May mga nagsasabi pa nga na ito daw ay magiging libre pa daw. Ang Pilipinas daw ay magiging kasing yaman na daw ng Singapore, mga ganong bagay ba. Pero po, dahil bilang isang millennial Gen Z na rin, ay hindi ko na po naabutan yung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Kaya kung wala pa akong alam nung panahon na yun dahil hindi ko po naabutan. At syempre dahil sa isang Pilipino na dismayado na rin sa mga dilawan, ang akin lang po, para sa nakikita ko po kasi, ang tambalang Marcos Duterte po nung nakarang election 2022, kasi po ang akala ko po talaga isa po ang adhikain ng tambalang Marcos Duterte, kaya nag-support po ako sa Uniteam. Against po sila, ito lagi ko sinasabi sa live ko po ito,
Against sila sa mga salot ng bansa natin. Ano-ano po itong mga salot ng bansa natin nagpapahirap sa ating bansang Pilipinas? Number 1, yung mga oligarchs. Akala ko po yung Marcos against din doon. Ay yung Duterte talagang against sa oligarchs. Mga komunista or mga NPA. Ano pa po? Mga durugista. At mga magnanakaw. Si dating Pangulong Duterte po, alam naman natin, ay against sa mga oligarchs. Isa sa mga oligarchs nga, napasara niya pa eh. At isa pa po, against din siya sa mga durugista. Marami talagang nagbago nung panahon ni Pangulong Duterte. Sabi nila, ang iniisip lang nila yung tukhang. Yung mga namatay lang daw. Eh kaya lang naman yung natukhang dahil nanlaban sila sa mga pulis. Diba? Pero marami din po ang na-rehabilitate nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba sa somewhere in Central Luzon, di ba, nagkaroon ng mga rehabilitation center. At isa pa po, nabanggit ko po, no, itong mga, against po ako sa mga nagsasabing leader sila, na pero sila ay pro-oligarchs. Ako po yung pinipili ko pong leader, dapat against sa mga salot po, oligarchs, mga komunista, mga magnanakaw, at itong mga durugista. At kay Pangulong Duterte ko lang po nakita na talagang siya po ay against sa mga nabanggit ko. Kaya po ang aking pong suporta ay para sa mga Duterte lang. Nagkamali po ako, nabudol na po ako at hindi na po ako uling magpapabudol pang muli. Actually, hindi po ako sanay magsalita sa harap, first time yata. Ay, hindi pala. I mean sa ganito. Talagang first time lang. At ito ay, kaya nung napanood ko po, yung live ni BP kaninang umaga, parang gusto ko pong, alam niyo, parang gusto kong mapaluan na may galit din. Tama lang po na murahin niya ang tatlo. Si Kokak, si Ngagba, at si Tamboloslos. Dahil kamura-mura naman talaga yung tatlo. Nagmumura din po ako pero wag na lang po muna. Mga dipugan na lang sila. Mga linti, mga yawa. Mga bilat-inana. Ayan po mga kababayan, ayan, maraming salamat po. At talagang ako'y natutuwa kahit madaling araw. Nakikita ko po yung mga tao dito. Meron po dyan sa Center Island at meron din po nakikinig doon sa doon sa may dyan. At siguro akala ng mga trolls, ito na lang yung mga tao. Di nila alam, nagpapahinga lang po yung ibang mga kababayan na nandito. Iba nakaupo, iba nandyan lang po. At talagang hindi namin iiwan si Vice President Sara Duterte. Siguro may time na magpapalit-palit na lang siguro. Si Vice President Sara Duterte po ay nananatili pa rin po dyan sa loob ng Veterans Hospital. Sasamahan po namin yan. Yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Aguilar TV po. Salamat sa Aguilar TV. Anong kasunod natin, sir? Warlita de la Cruz. Dito po ang stage, ma'am. Hindi po dyan sa gilid. Halika rito. Halika dito, ma'am. Huwag ka na mahiya. Isa yan sa pinaglalaban mo kung ba't ka nandito. Okay, Warlita TV. Oh, halika na dito. Halika na. Yan na. Ikaw na yung pinaglalaban namin ngayon. Halika dito. Huwag ka mahiya. Halika. Patunayan mo yung tapang mo. Halika dito. Namo, yan. Gusto mo pa, binibit-bit ka pa talaga. O, palagpakan po natin si Warlita TV. Hindi ako sanay magsalita kasi sa harap ng maraming tao. Magandang umaga sa lahat. Unang-una gusto ko lang magpasalamat sa lahat sa mga patuloy na sumusuporta sa mga Duterte.
Anyway, ako po ay tubong Davao, kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte, lalo-lalo na sa mga vloggers na nakasama ko na rin. Thank you sa inyong lahat at hindi kayo kumaliwa. Patuloy pa rin kayong sumusuporta sa mga Duterte. Yun lang. Thank you very much. Ano nangyari? Marlita TV. Napakahaba ng iyong tanumpati. Sino next time? Okay, walang ano to, tuloy-tuloy to. Walang next time. Ngayon na. Sino sunod? Ikaw na, halika. Ayan. Palagpakan natin si Sir, ha? Okay. Grabe to, ha? First time namin mga political vloggers na umattend ng ganitong rally. Na anong oras na, Tol? Kababayan, anong oras na ba? Mag-aalauna na. Alauna na, Parak TV. Kami, hanggang alas 9 lang ho kami, ha? Okay. Mga kapwa ko Pilipino, bakit nga ba tayo nandito? At bakit nga ba nandyan ngayon si Vice President Inday Sara Duterte? At bakit nandyan si Attorney Lopez ngayon? Ano ba ang umpisa nito? Alam niyo ho ba? Itong katarantaduhan ng mga kongresista ngayon sa Kongreso, nagsimula lang ho ito sa confidentials and intelligence funds ng Vice President Inday Sara Duterte. Magkano nga ba yung hinahanap nila? 125 million pesos. Bakit si Inday Sara ngayon pinag-iinitan ng mga buhaya? Dapat, ang umpisa dapat nilang imbestigahan ito ay yung taong nagbibigay ng 125 million pesos. Alam niyo ba kung saan galing yung 125 million pesos? Presidente! Aba, nagago na, oh. Galing kay Bongbong Marcos. Binigay niya ho yun kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam niyo ba kailan niya ibinigay sa Office of the Vice President? December! Alam niyo, mga trolls, 11 days na lang! mga bayaran, nandyan sa aming mga channel, makinig kayo nang matuto kayo, mga animal kayo. December! Kailan ibinigay? Ah? Baka ma-fake news tayo, ha? Kailan binigay, kababayan, viral page? 11 days daw, eh. Diba? 31 minus mo ng 11. December 19. Ayan. Tama, December 19. Binigay po ng December 19. So exactly, ilang araw na lang ho ang natira bago matapos ang taon? 11 days. O 11 days. Tama ho? Grabe ang talino talaga ni Palaka, no? Talagang nagtira pa talaga siya ng 11 days. Sinadya niya ho na 11 days. Ganito ho kasi yun. Bakit ho nagastos ni Vice President Inday Sara ang 125 million na confidential and intelligence funds sa loob po ng 11 days? Ibinigay kasi ni Bongbong Marcos ng 11 araw na lang ang natira bago matapos ang taong 2022. Kailangan po yan gastusin ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi pag hindi po yan magastos, ibabalik po yan sa National Treasury. Ngayon ho, si Inday Sara, marunong at magaling ho siya gumamit ng confidential and intelligence funds. Dapat nga ho matuwa ang maraming Pilipino dito. First time in the history sa Republika ng Pilipinas na mayroong Office of the Vice President satellite offices sa buong Pilipinas, at ang nakagawa lamang ay sino? Sara Duterte! Si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na ho question kung paano po niya gagastusin yung 125 million.
Kasi ho, lahat ng mga satellite offices niya, siyempre dinidistribute na po niya yung pira ho yun. Yan po yung sagot sa 11 days. Kasi yun po yung binabato kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang mga ugat, nagpauso. Anong pauso ng mga kongresista na pilit nila pinapaniwala ang maraming tao sa kanilang kaugagan? Sabi ko kasi doon, meron umanong nagpirma sa resibo na ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Ay buang! Siguro, lasinggo yung kongresista na yan at mahilig sa pulutang piatos. Kinuha naman yan ng mga trolls. Kinuha naman yan ng mga bayarang vloggers, mga ensaymada vloggers. At pinatrending nila yung salitang Mary Grace Piatos. Ang sabi ng Commission on Audit, Mr. Chair, sabi yun, hindi po yan Mary Grace Piatos. Yan po ay Mary Grace Piati. Pero yung ruko-rukong kongresista, hindi siya nakinig sa kuwa. At pinagpilitan niya na yung basa niya ay Mary Grace Piatos. Ang animal, nakalibre pa ng promotion yung Mary Grace at nakalibre pa ng promotion yung Piatos dahil sa katangahan nila. Tama! Tama! Tika lang, tayong mga Pilipino. Sino ba ho ang ating paniwalaan? Yung mga kongresista na nag-astang mga auditor o yung Commission on Audit na talagang yan ang kanilang profesyon, mag-audit ng mag-audit. Pinagpilitan yung Mary Grace Piatos. Gumagawa ng kwento, gumagawa ng storya, kasabwat itong mga mainstream media. Trending nga, Mary Grace Piatos. Pero ang totoo ay hindi ho Mary Grace Piatos yun, kundi Mary Grace Piati. Yan po ang totoo. Kayong mga trolls, ang bububo ninyo. Kung ako gagawa at dudoktor ng isang resibo, animal, bakit to ipangalan sa isang chicherya? Ha? Napaka-obvious naman. Di ba sana, ipangalan ko na lang sa aso? Asong pangalang Trililing. Mas okay siguro yan. Bakit chicherya pa? Piatos? Pinagmumukha lang ho ninyong tanga ang maraming Pilipino. Okay, punta tayo sa 125 million. Init na init ang mga buhaya sa Kongreso at gigil na gigil kay Inday Sara na akala mo aatakihin na sa puso dahil sa 125 million pesos na sumunod naman ang Office of the Vice President sa Joint Circular ng Commission on Audit. Makinig kayo, mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino. Yung ginawa ho talaga ng mga buhaya sa Kongreso ay illegal. Unang-una, ang sabi ho ng Commission on Audit, meron po kaming findings sa Office of the Vice President. Ang findings po namin ay mayroong misuse na funds. Ang sabi ng Commission on Audit, kailangan po namin ng mga supporting documents na magpapatunay na itong findings namin ay totoo at nagko-comply kayo dito sa batas. Ang Office of the Vice President ay agad naman sila tumalima at nag-comply at sumagot sa Commission on Audit. Alam niyo ho ba? Yung findings ng Commission on Audit sa Office of the Vice President ay meron po yung duration. May palugit po yan na 6 na taon, parang due dates. 6 na taon, sorry. Nimal, 6 na taon. Matatapos na sila yun yung 6 na taon na. 6 na buwan, 6 months.
sa makatwid, ang Office of the Vice President, pinagbibigyan pa po ng 6 na buwan upang masagot lahat ang hinihingi ng Commission on Audit. So, ibig sabihin, dapat walang investigasyon si Chihuahua dyan sa Kongreso tungkol sa 125 million sa Office of the Vice President. Kasi nga, ongoing ang investigation tungkol sa 125 million na after 6 months pa ho, malalaman ng Office of the Vice President kung aaprubahan ba ng Commission on Audit ang mga dokumentong isusumiti at lahat ng mga rasones at dipinsa ng Office of the Vice President. Kailan po yun matapos? Pebrero. Pero, kunyari sasabihin ng Commission on Audit na, hindi namin tatanggapin yan, yung inyong mga dokumento. Meron pa rin time, meron pa rin pagkakataon ng Office of the Vice President ay mag-apila. Hanggat walang findings ang Commission on Audit, wala pong kaso yan. Wala akong problema. Ang problema lang ngayon, itong mga kongresistang galit na galit kay Inday Sara, gusto nila magmadali. Gusto nila gumawa ng issue. Kasi iyan ang utos sa kanila ni sabay-sabay tayo para mapagising. Sabi ni Bong Revilla, isa pa daw. Sabi na naman itong Baloslos, sa dulo, yun yung utos itong Baloslos. Nagbaliw-baliwa na nga, 1% pa rin sa survey. Una, 0.6%. Pangalawa, 0.8%. Nag-improve naman yung baliw-baliwa niya. 1% talaga. Yun yung utos. Ang masaklap nito, mayroon pang pending sa Supreme Court na sumasagot ngayon ng Office of the Vice President. Kaya nga ho, nakikiusap nga ho ang Office of the Vice President sa Commission on Audit na huwag nyo naman pagpistahan, no? Duterte! 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 O balik tayo. Parang at least ito information dissemination sa lahat ng maraming Pilipino na nabulag ng mga kongresista. Ang Office of the Vice President, meron pa rin pong kaso dyan sa Supreme Court. Minamadali lang ho ng mga kongresista. Kaya sabi ng Office of the Vice President, baka ho po pwede. Huwag nyo naman ho ninyong ibigay muna yung mga dokumento namin. Kasi nga, mayroon pa tayong kaso sa Supreme Court. Huwag naman isa publiko yan. Kasi pwede namin ikukorek yung mga mali. Ang problema kasi, itong si Castro, grabe bully, no? Animal, no? Hinasahuran ninyo yan. Si Castro, pera yan ng mga OFW, nanonood ngayon. Pag makasite in contempt, akala mo naman tama yung sinasabi niya. Akala mo naman may basehan yung pag-contempt niya. Ang sabi kasi ni Castro, attorney, gumagamit ka kasi ng shoot. Masyado kang demanding at commanding. Shoot! Gumamit ka ng shoot, kaya contempt ka. Ay, tika, bawal na pala gumamit ng shoot ngayon. Kasi pag shoot, demanding ka at commanding ka. Paano ba kasi maging demanding? Gagamit ka ng shoot? My God, I hate drugs. Ang mga uplok naman ng mga kongresista, hindi man lang nag-objection. Walang objection. Planado. Ano, sir? Planado? Sino nagplano? Ay, si President Baloslos. Natuwa pa, kinontempt. Ginawang tanga yung abogada ng isang convicted criminal. Wow! Only in the Philippines na ang nagpakulong sa isang abogada ay isang convicted criminal. Oo po, kriminal si Castro. Okay,
sa lahat ng mga supporters ni Castro ngayon, sa lahat ng mga Ngagba supporters, mga kakampi ni Castro ngayon, tama po yung sinabi ko, kriminal si Castro. Bakit kriminal? Ganito ho yun. Pag ikaw may kaso ka, nahatulan ka ng lower court o anumang korte, pag sinabi, convicted ka. Pag may conviction ka, kahit meron ka pang apila sa Court of Appeals, ang tawag sa iyo ay kriminal. Kaya Castro, kriminal ka. Only in the Philippines na ang nagpakulong ay kriminal. At ang bully sa Kongreso ay kriminal. Kaya tama ho yung sinabi ni Kong Marcolita na Castro, ako sa iyo, bumaba ka na sa pwesto sa pagiging kongresista. Hindi deserve ninyo bayaran ng taong bayan. Hindi deserve ninyo na yung pira, yung mga taxpayer maghihirap para ibayad sa hunghang na kongresistang ito. Kung gusto mo mag-audit, minimal mag-apply ka sa Commission on Audit. Mag-resign ka sa pagiging kongresista na walang kwenta ka. Ilang dekada na kayo animal sa pinaglalaban ninyo sa kalsada. Sigaw ng sigaw kayo, makibayan. Makibayad? Makibaka. Makibaka. Ganun kayo eh. Ang tanong, kumusta naman ang Pilipinas ngayon? Umasinso ba sa inyong ipinaglalaban, mga animal kayo? Nakinabang ba kaming maraming Pilipino sa inyong bulok na ipinaglalaban kuno dahil makabayan kayo? Ang sagot ay wala, animal. Anong batas na nagawa ni Castro na tayo ay nakinabang? Ano nga ho yung party list niya? Teacher party list. Wow, ang ganda, no? Siya po ay representante ng isang mga guro, ng mga guro. Meron bang mga guro dito? Ang tanong ko sa inyo, meron bang naipasa si Castro na panukala para sa mga guro? Abay, wala. Binabawasan pa nga daw sahod ng mga guro eh. Wala. Millions of millions ang pondo ni Castro galing sa mga taxpayer. Pero wala ho siyang naitulong sa bansang Pilipinas. Yan ang totoo. Balik tayo sa 125 million. Kayong mga buhaya kayo, galit na galit kayo sa 125 million. Magkwentahan nga tayo. Gusto niyo magkwentahan tayo? Kasi galit sila eh sa 125 million eh. Confidential funds. Magkano ba ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Magkano, tol? Dito ka, tol. Dito. Ikaw na sisigaw, tol. Ito, tol. 4.5 billion pesos. Putang ina yan. Putang ina yan. Oh, kininam. Sabi ng mga Ilocano. Oh, kininam. Oh, kininam. Ha? Sawaray, pirat kinameroy. Sabi saya, yawa agad ba? Galit na galit sa 125 million, pero yung po nila kumakain ng 4.5 billion pesos. Ang tanong, may nagtanong ba sa kanila, mga kongresista? Pinatawag ba yung mga executive secretary si Bersamen? Dali ka Bersamen for good government. Ipaliwanag mo nga yung 4.5 billion na confidential funds. Ningag ba? Wala silang tanong. Kasi nga, selected lang ang ginawa ho nila, yung investigasyon nila ay para lamang kay Vice President Inday Sara. Pag sinasabi mong good government committee, lahat po dapat ng ahensya ng gobyerno. Alam nyo ba kung sino yung mga ahensya ng gobyerno na may confidential funds na until now, tinatawanan lang si Inday Sara ng mga animal? Sino may mga confidential funds? Office of the President,
Speaker of the Tambaloslos, meron po yung confidential funds. Animal, yung PCSO, araw-araw may panalo si Palaka, meron din yung confidential funds. Oh, pinagpaliwanag ba nila? Hindi. Nagpatawag ba sila lahat ng mga staff ng mga animal? Wala. Hello, Ma'am Chara. Good evening. Pundo. Balik tayo sa pundo. Ang sabi ng magaling na Pangulo ayon sa kanila, nagsalita sa SUNA, ang sabi nga ho, mga kababayan ko, meron po tayong nagawang 5,500 flood control projects na tapos na. Ang iba, ginagawa pa. Take note you ha, 5,500 flood control projects na tapos na. Magkano nga ba ang ipinundo ng Marcos admin sa flood control projects na yan? Magkano tol? 1.4 billion. 1.4 billion a day. Ang layo sa 125 million ni Vice President Inday, no? 1.4 billion a day. 450 billion pesos. My God! Corruption pa ang pinag-uusapan? Ito, bilyones. Umulan. Kinabukasan. Binagyo. Sino mo unang pag-checker ng flood control project? Si Karina. Umulan na. Binagyo. Nako, animal, lumubog buong Metro Manila. Lumubog ang South and North Luzon. Ang sabi ni Bongbong Marcos, nabangga kasi ng barko yung flood control projects, kaya ho bumaha. Yung 5,500 flood control projects nabangga ng barko lahat, kaya bumaha lahat. Anong tawag sa kanya? Bangag nga. Ayun, kinabukasan nag-motorcade. Saan ka nakakita? Presidente ng Republika ng Pilipinas nagmotorcade sa baha. Sabi naman niya, kamot siya sa ulo. Sabi niya, basura kasi ang dahilan eh. Binara ng basura kaya bumaha. Hindi pa rin naniniwala ang maraming Pilipino na walang 5,500 flood control projects at nagsasayang ng 550 billion pesos. Binagyo muli. Binagyo. Sino yung sunod na nagbagyo? O nagpag-checker ng bagyo? Ha? Si Henry. Ano? Christine. Hindi. Bago lang yan. Yung lalaki. Yung, Leon? Si Leon Guerrero. Leon? Hindi. Bago lang si Leon eh. Bistak. Hindi ako. Ano yun? Kala ko bistak ka. Basta binagyo. Natingin mo comment section. Nandyan. Mga magagaling yung mga ano natin dyan. Hindi pa. Ano lang. Basta may bagyo yun. Nakalagay sa lata. Binagyo muli. Kumamot na naman sa ulo. Kasi binahaman. Inting. Tama ka, Ting. Si Inting. Nagpabaha muli si Inting. Binaha yung Antipulo. Binaha yung Marikina. Ang sabi ni BBM. Malakas yung hangin. Ha? Malakas kasi yung hangin eh. Kaya bumaha. Ay, gagay no. Tingnan nyo. Yung baha nasa Antipulo at Marikina. Nasaan ang ayuda? Sa Davao. Putangina sa Davao. Itanga nga eh. Ang baha sa Luzon, ang ayuda sa Davao. Wow! 20 white shirt pa nyor, pulburon pa more. Ha? Bangat? Ikaw may sabi yan, hindi ako ha? Anong nangyari? Di ngayon ang mga taga Marikina naghintay ng ayuda at parit taga Antipulo. Nabigyan ba? Wala no? Nga. Grabing utak na yan. Ang kailangan niyan ano? Mental hospital. Saan ka nakakita yung bagyo na sa Luzon? Ang ayuda na sa Mindanao? Ito pa. Ang tindi ng bagyo, super typhoon. Nananalasak si Christine. Doon bumagsak sa Bicol. Tama? Sa Bicol. Ay gagi oh. Bumaha na naman. Tama ba? Lubog na naman sa baha.
Hinanap na naman yung 5,500 flood control projects na mayroong 550 billion pesos, 1.4 billion a day. Hinahanap na naman ang kalikasan. Ang sabi ni Da Junior, na-overwhelm kasi yung flood control na sobrang bigat ng tubig. Na-overwhelm? Nabigatan? Ay, ibig sabihin pala, ang bagyo ang mag-adjust sa flood control. Walang flood control projects. Yan ang totoo. Tama. Ang totoo, yung bilyonis na pondo, 1.4 billion a day, natunaw. Napunta sa mga bulsa nila. Na until now, hindi pa rin maimbestigahan ng mga buhaya sa Kongreso. Nasaan yung bilyonis na pera na yan? Meron bang nag-iingay? Meron bang galit na galit yan? Bakit kaya? Oh, Ikaw. putang ina, oh. Ang pinag-uusapan pa natin dito, flood control projects. Paano kung pag-uusapan pa natin ang lahat ng katarantaduhan nila? 89.9 billion pesos sa PhilHealth. O kung isa-isay natin, di magdamag tayo dito, hindi ako matatapos. Tama? Meron pang Maharlika investment in the funds, scam. Ilang bilyon? 175 billion pesos. Nasaan? Oh, kalimutan natin yung bilyonis. Dito tayo sa milyonis lang. Dito lang yun ba? Kasi si Inday eh. Ikaw kasi Day. Oh. Paano si Tambaloslos? Nagpaulan ng isang araw diyan sa Cavite. Yung nagbaliw-baliwan siya. Sabi pa nga doon ng kongresista, ang hindi pumalakpak, walang 5,000. Kasi walang pumalakpak. Kaya nagbaliw-baliwan siya. Magkano ang isang araw na gastos niya doon? Isang araw, 1 billion pesos. Ay, meron pa silang tanghalian. Magkano sa isang tanghalian nila? 20 million pesos. Tama. May nagreklamo? Wala. 100. Oh, tapos ngayon si Inday Sara ginagago ninyo? What? Duterte! 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 O, tingnan nyo. Buti na lang ho, may mga political bloggers na dumidipinsa laban sa mga mainstream media. Pagkatotohanan ang pinag-uusapan, nasa amin yun, malalaman. Wala ho kaming bayad dito. Mahal lang namin ang Pilipinas. Dahil minahal din ni Pangulong Duterte ang mga Pilipino. Sana nasa tama lang sana tayo. Marami pa ho tayo pag-uusapan na bundok. Kaso kung lahatin ko, baka abutin ako ng kinabukasan, abot ng Lunes, ako pa rin dito nagsasalita. Kaya nag-overtake lang ako kasi ayaw nyo magsalita. Maraming salamat. Sana may natutunan tayo sa 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Inday Sara. Mabuhay po tayo mga Pilipino.